Task Force Davao, Davao City Police Office, SWAT, Special Weapons and Tactics. So Davao City is hindi talaga safe, no? Totoo yan. Nakakatakot sa Davao City. Yan yung sabi ng mga hindi taga Davao. And pangalawa, yun din ang sabi ng mga addict, mga criminal, mga snatchers, mga hold-uppers, mga kidnappers, carnappers. Basta yung mga mga basta sa mga elemento, no? So hindi talaga safe ang Davao. Hindi talaga pwede dito sa lugar na to kasi talagang may kalalagyan ko kayo dito. Talagang subukan nyo lang kasi yan nga, kita nyo naman yun, may SWAT team tayo dito. Lalo na kapag may event. So present ho talaga yung natin dito, yung ating otoridad, no? Yung ating mga safety officers. Yung mga tagapagpatupad ng batas, tagapagpatupad ng katahimikan, no? Security for peace. For example, yan, Davao Police or Davao City Police Patrol. Meron kami yan, no? Diba? Sa kapag yung mga ganyang mga bagay present sa isang lugar, diba? Walang mga masasamang elemento. Meron naman, andyan pa rin naman sila. Yun nga lang, nakaka-turn off gumawa, no? Para sa kanila ng illegal. Mato-turn off silang gagawa ng katarantaduhan, diba? Hindi gagalaw yung kanilang mga malademonyong mga kamay, diba? Yung kanilang criminal minds is pansamantalang mato-turn off muna or i-shut off muna nila. Or else, yan na nga, mayroon silang kalalagyan. Once na sila ay masakuti. Tsaka masakuti talaga. Oo, walang walang makalaya. Ibig sabihin ba walang walang makalampas. Dabi pa naman natin dito, mga security personnel. Davao City Police Office. Task Force Davao. Ayan. So tama kayo. Nakakatakot sa Davao, hindi safe. Delikado rito. Kung kayo ay kriminal, kayo ay magnanakaw, snatcher, hold-upper, carnapper, kidnapper, o ano pa man tawag sa inyo, no? So bawal ang mga dito, mga tarantado, no? Bawal dito yung mga baliw na gumagawa ng kabaliwan, katarantaduhan sa kapwa. So pwede ka lang dito sa Davao City kapag ikaw ay law abiding citizen. Yun lang, no? Welcome ka. Pero kung hindi ka naman law abiding citizens, kapag pupunta ka ng Davao City para mambiktima, mag second thought ka na, magdalawang isip ka na, baka hindi Davao City yung pupuntahan. May mga nababasa akong mga komento, no, in random post in different social media platforms na nagsasabing delikado. I mean, kung safe daw sa Davao, bakit daw may mga police? Bakit daw may mga task force? So ang sagot ko naman doon, malamang nasa tayo, nasa Mindanao. So Mindanao naman ang alam niyo naman, red spot, di ba? Ang Mindanao. Alam niyo naman siguro na red spot, no? Kahit pa nasa Surigao, Caraga region ka, kahit pa nasa Davao region ka, as long as nasa Mindanao ka, kasama ka pa rin, no? Kasama yung lugar ninyo, kasama yung lugar natin talaga na pininturahang pula sa mga travel and tours and destinations sa mga guidelines, no, sa ibang bansa, for example Europe, no. So ligtas puntahan ang Pilipinas except Mindanao, ganon, di ba? Yan yung yun yung remarks sa Mindanao as a whole, kasi dito lang naman sa Mindanao Island nakatira ang mga Abu Sayyaf, di ba, for example, at kung ano pang mga grupo na gumagawa ng mga lawlessness violence sa ating bayan. Pero isipin nyo lang, Davao City, nasa tayo, napakaligiran tayo ng rehiyon na mataas ang insurgency. Pero tayo, rank as second safest city. Isipin mo na lang ikaw na hindi pa naapot ang Davao, na
Davao City is ano siya, nasa red spot siya ng Mindanao City, Mindanao Island. Pero bakit Davao City ang nangunguna sa Pilipinas pag-usaping pagkaligtasan, safety, di ba? Hindi lang isa, sabihin niyo lang siguro yan na bias or tawag nito, bias or cooking show o anong tawag diyan, parang basta bias, no? Na result. Kung ngayon lang or nitong nakaraang taon lang nanalo ang Davao City or nakakuha ng ganong award or ng ganong pangalan, record. Yeah? Ano na lagi, no? Davao City, wala pang nakakuha sa record na safest city in the Philippines. Gusto Davao City. Meron na ba? So let me know in the comment box. Malay natin, meron na pala, di ko lang alam, no? Di lang ako na-inform ba. Pero pagkakaalam ko, wala pa talagang nakakakuha ng award or record na yon sa Davao City na safest city in the Philippines. And rank number 2 naman tayo sa Southeast Asian region. Diba? Ang daming syudad sa sa dito sa South Asian region, no? Sa 11 countries, but still Davao City landed in spot number 2. Ika number 57 naman sa buong mundo naman, no? So out of 300 plus cities all over the world, so Davao City landed in 53 or 57 spot. So di ako sure, I mean basta andyan lang, no? Diba? Ayos kaya ang ang astig ng ganong award. So ibig sabihin, safe ang Davao City. So yung mga nagsasabi lang talaga na nakakatakot sa Davao City, mga kriminal yun, panigurado. May mga may mga tinatakasan na krimen. So takot silang pumunta ng Davao. Kaya yan, andyan na lang sila naghahasik ng kanilang hates sa comment section. Kasi hindi nila afford na pumunta ng Davao. Kasi nga baka sila ay mahuli dito. Para sa akin bilang isang Davaoenyo, napaka at ease, no? Maglalakad-lakad sa Davao City kapag makikita mo tong mga elemento na to, di ba? Task Force Davao, 911, mga kapulisan, di ba? Ang sarap lang isipin na kamag-anakan mo, pamilya mo pupunta ng Davao City. Tapos ganyan ang mga view na makikita, di ba? Davao Police. Ang ganda lang. Di ba? Parang at ease ka talaga. So kung ngayon sabihin nyo nga bakit may mga kapulisan sa Davao City, bakit may mga nakadeploy ng mga kwantong safe, tanggalin na lang siguro natin yung ating defense tawag nito, yung ating defense department sa Pilipinas. Di ba? Para masabi nating safe. Ganun ba yun? Grabe, no? Baliktad yung pag-iisip, no? Siyempre nga Mindanao red spot ang Mindanao, but still Davao City nailed and always bag and always landed the record na safest city and the most cleanest or cleanest city, safest city. Livable naman is depende naman sa natin Ang livable city naman is, although meron naman tayong criteria for judging, yun nga malinis na hangin, yung traffic, mga sasakyan, accessibility, yung ating economic development, di ba? And activities. So lahat tayo niyan meron sa Davao, no? So meron tayong education, meron tayong mga universities, marami, meron tayong mga hospitals, mga BPOs, marami din sa Davao City. So kumbaga siya, pasok naman na tayo, pero siyempre preferences pa rin yan magmamatter, no? Kung saan gusto ng tao tumira. It doesn't mean na meron tayo nun dito sa Davao City lahat ng criteria, lahat ng aspects, lahat ng mga pwedeng i-consider is nasa Davao City present, no? Or existing. It doesn't mean na gugustuhin din ng lahat na pumunta rito, di ba? Siyempre may iba pa rin na mas prefer nila ang Cebu, mas prefer nila ang CDO, Iloilo City, Bacolod, Baguio, Manila, saan pa, di ba? So hindi ibig sabihin na present, existing yun. So livable pa rin ang Davao City. So kung pupunta man dito sa Davao City, wala ka nang hahanapin. Completos Ricados kami dito. International flights, meron naman kami dito, meron namang Hong Kong flights, China. Di ba? Singapore. Wala lang kaming rektang South Korea, walang rektang Thailand, walang rektang Japan. Yes, wala
So ngayon kung ano ka naman talaga for business, nasa business sector ka talaga, yung mga mahilig ka sa mga business trips all over the world, no? So pwede ka nang mag Cebu, maganda ang Cebu, Cebu and Manila. Pero kung gusto mo talaga for retirement, gusto mo talaga ng payapang buhay, Davao City is one of the recommendation and the highly suggested city dito sa Pilipinas na pwede mong tirahan. Yan o. So yan po yung natin dito makikita sa Davao City. So yan yung mga rason bakit sinabi ng iba na nakakatakot daw sa Davao, hindi daw ligtas, hindi daw safe. Huwag ka nang pumunta dito, no, kasi baka nga talaga mayroon kang mga tinatakasang pagkakasala sa ating batas. So maaaring dito masakuti ka, mahuli ka, no? So wag mo nang tangkahin. So lang dito, welcome lang sa Davao City yung mga law abiding citizens. Kahit pa hater ka ng Duterte, kahit pa basher ka ng mga Duterte family, okay lang yun, walang problema. Total hindi rin naman talaga din Davao City is pag-aari ng mga Duterte. Talagang kuhang-kuha lang talaga ng mga Duterte ang puso ng mga Davaoenyo. Pero yung talagang inaangkin nila yung Davao na sa kanila, hindi. In fact, maraming tumakbo, di ba, against Duterte. So okay lang yan, be it, no? So tamakbo sila, mag-file sila ng candidacy against Duterte. At the end of the day pa rin naman, nasa dulo ng ballpen pa rin yung parang magpapasya, no? So mga tao talaga maka Duterte dito sa Davao City. Kasi nga, hindi naman kami bulag dito, hindi naman kami din na bulag, no? Or ano pa ba tawag sa taong kahit alam naman talaga yung nagawang magaganda, napakadami, hindi lang isa, no? Sobrang dami talaga. So di pa rin ma-appreciate, pero syempre yan nga, nasa tayo, nasa nasa malayang bansa ho tayo. Meron tayong liberty, freedom sa Davao City. So ibig sabihin ho noon, malaho tayong magpasya at namili, no, kung sinong iboboto. So yun nga lang, wag na kayong magtaka, wag na kayong magalit sa mga taga Davao kung laging Duterte ang pinipili namin. Ang dami naman, sabi, wala na bang ibang tumatakbo sa Davao City? Wala na ba ibang magagaling sa Davao City? Puro Duterte na lang. Marami naman magagaling, kaso nga lang hindi naman nananalo. So ibig sabihin hindi sila magaling. So the answer is yes, Duterte lang yung magagaling dito sa Davao City. Ang dami naman pagkakataon na binigyan naman ng chance talaga na mamuno sa Davao City. For example, Benjamin de Guzman, but still failure, no? Ayan, balik ulit sa Duterte. Ganun lang naman kadali. So okay na tayo dito. Thank you for watching and I have to say bye bye and ingat sa tayong lahat. Happy holiday once again, no?